Bakit bawal ang tubig sa airport? Na-experience mo na bang pitpitin ang bottled water mo sa airport? Pagdating mo sa security check, hinarang ka ng guard. Bawal yan, sir ma'am. Mapapaisip ka talaga, bakit nga ba bawal ang tubig sa eroplano? Sayang, di ba? Pero hindi lang basta bawal dahil gusto lang nila. May malalim na dahilan kung bakit istrikto ang mga airport pagdating sa liquid sa carry-on luggage. Noong Agosto 2015, isang babae sa Beijing Airport ang naharang dahil sa dalang 700 mililitro na konyak na nagkakahalaga ng halos ₱9,000. Ayaw niya itong itapon, kaya ininom niya lahat. Sa sobrang kalasingan, gumulong siya sa sahig at hindi pinayagang sumakay ng eroplano. Pero hindi alam ang issue. Ang problema, liquid siya na lampas 100 mililitro. Ang patakaran sa mga paliparan ay simple. Bawal ang anumang liquid sa hand carry na lampas 100 mililitro. Kahit tubig, soft drinks, o lotion man yan. Kailangan nakasil sa transparent plastic bag at dapat kasya lahat sa isang liter resealable bag. Pero saan ba nagsimula ito? Noong 2006, may natuklasang teroristang plano sa UK. Gagamit sila ng hydrogen peroxide na nakalagay sa soda bottles na may halong orange powder para magmukhang juice. Gagamitin ito bilang bomba sa eroplano. Buti na lang, na-detect agad ng British intelligence. Doon nagsimulang higpitan ang rules. Hindi lang dahil sa terrorism. Ginagamit din ang liquid sa smuggling ng droga, tulad ng fentanyl na itinatago sa lotion o shampoo. Minsan kahit gamot tulad ng insulin o baby formula ay nahaharang kung walang tamang dokumento o hindi maayos ang packaging. May mga bagong teknolohiya na rin tulad ng CT scanners na kayang makita ang laman ng bagahe nang hindi binubuksan. Sa mga bansang may advanced na systems, unti-unti nang tinatanggal ang liquid ban. Pero sa karamihan ng airports, lalo na sa Pilipinas, mahigpit pa rin ito. So anong pwede mong dalhin? Tubig, juice, toiletries, basta 100 mililitro pababa. Gamot over 100 mililitro basta may reseta or medical proof. Baby milk o formula basta ideklara at ipacheck. Ang simpleng bawal na tubig. Isa yan sa mga paraan para siguruhin ang kaligtasan ng lahat. Kaya next time, huwag nang magreklamo. Sumunod na lang. Dahil ang inconvenience mo, kapalit niyan ay buhay at seguridad ng daan-daang pasahero. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kaalaman at usapang biyahe, i-follow at mag-subscribe ka na sa Ang Anino Channel at i-click ang notification bell para sa susunod na kwentuhan.